Hey everyone, our topic for today is about autocrat. So ano nga ba yung autocrat? Autocrat ay isang tool na ginagamit para i-merge yung data from one document to another document. So from G-Sheet to GDoc or PDF. Tapos pwede ka ring gumamit ng template para yung template na yun yung magiging look ng isang document. Ayan. So, ito yung sa screen ko, yan yung benefits. Yan yung benefits na may bibigay sa'yo ng autocrat. So, pwede mong i-automate yung pag-merge ng data. Like for example, meron kang 100 students, tapos na nag-complete sila na ng training. At the same time, magre-request sila sa'yo ng certificate. So, that certificate, kung 100 students siya, gagawa ka ng yung code mo pa isa-isa. Tapos, send mo rin sa email ng pa isa-isa. So, in this case, dyan papasok yung autocrat. So, in just one click ng button, automatic, gagawa niya ng certificate yung 100 students. At the same time, pwede mo siyang i-automate na every time na mag-fill out ng G-form, automatic papadalhan na niya yung student na nag-request. Based dun sa data na pinilapan niya, kung ano nilagay mo sa form. Ayan, so dyan papasok yung personalized emails. So, itong mail merge, yan yung mail merge eh. Yun yung previous discussion natin about mail merge. So, pwede mong i-personalize yung email, message, or yung report na gagawin mo. So, applicable din to sa paggawa ng memo. For example, may 100 employees din, papadala mo ng memo, pwede mong gamitin yung autocrat. So, more on automations tayo. So, you can save your time and effort. At the same time, mas productive ka dyan sa work mo. So, less stress din. Mas marami yung pahinga. Okay? So, without further ado, let's go to my screen. Ayan. So, mayroon na akong ready-made na G-form. Explain ko na lang. At the same time, meron na rin akong G-sheet. Ayan. Diyan natin ipapasok yung submissions from G-form. Okay. So, open natin. Ayan. Yan yung G-form. So, this is for requisition ng certificate after completing the course. So, fill up yung estudyante ng email, name, at the same time, pwede siya mamili ng course, number of hours, pwede naman dagdagan yan kung kailangan nyo. Nasa inyo naman yan kung ano yung gusto nyo i-gather na information. Yung information na yan, mamaya ipapasok natin doon sa template. Okay? So, first, connect muna natin tong G-form responses doon sa G-sheet. Click natin. Click natin to. Create. Create kung gagawa kayo bago. Pero dahil may existing na ako, doon na lang natin ilagay. So, nasa recent naman siya. So, kung wala, hanapin nyo lang my drive. Kung di nyo nakita yung document nyo, double click lang. Then, connected na siya. Ayan. Para mawala po yung mga filter na yan, formatted ng G-sheet, balik natin dun sa unformatted. Naka-format kasi siya. Mas magandang tingnan to, mas malinis. Ayan. As you can see, ayan, ano na siya, nakaayos na based dun sa G-form. Ayan. So,
pinasok niya rito. So, kailangan natin mag-submit ng sample data. Yan. Later. So, later na lang. Tapos, ang gagawin natin, pag-submit natin, we'll set up a trigger that will automatically send email at the same time magsasend ng data dun sa student. Okay. So, set up tayo. So, next step natin is punta tayo ng extensions. Ayan. Tapos, kailangan natin install yung Autocrat. Third-party software to. This is what we are using for non-technical person. So, hindi nyo na need mag-programming. Ayan. So, may third-party software na. So, ano naman to? Secured naman. So, itong yellow, which is Autocrat UVision Cloud Lab, yan po yung pipiliin nyo. Kung may nakita man kayong iba, make sure na verified po yan. Piliin nyo ng, pag-aralan nyo muna bago nyo install for security purposes. So, 81 million naman yung gumagamit nito. 81 yung downloads. So, grabe, ang dami yung gumagamit. So, just click the install. Then, agree sa permissions. Ayan. So, click nyo lang yung continue. Sabi ko nga, make sure na kilala nyo yung third-party software. Then, continue. So, ito na, subok naman to. Okay, Autocrat has been installed. So, may tutorial na rin saan yung makikita. Balik tayo dun sa extensions. So, close lang po yan. Ayan, nandito po yan. Ayan. So, make sure na i-reload natin kasi sa ngayon, help lang nakalagay. So, kailangan yung i-reload yung browser. Ayan. Pag na-reload, parang refresh lang din. Pag nag-install kayo ng mga apps or anything, kailangan ma-refresh. Ayan, meron na. Ayan. So, to proceed with the mapping, so imamap kasi natin yung data nito, papunta dito sa template. So, may template tayo. So, meron na akong ready-made template ng certificates. So, ito po yun. Ayan. So, naalala nyo yung may bracket ulit. So, may opening and closing. Tapos, yung pangalan nung header. So, ito po yan. Name. So, yung course. Ayan, yung course. Ito, yung course. Then, yung number of hours. Dito tayo para mas malaki. Ayan, yung course. Then, yung number of hours. Ayan, number of hours. Date of completion. Ayan, date of completion. Ayan. So, mapansin nyo, tumalon, pero wala namang problema yan, basta kasya yan. So, pwede namang i-edit later pag hindi talaga pasok doon sa alignment. So, at the same time, may mga static tayo dito. Ibig sabihin static, hindi gumagalaw. Yan, like logo, yung pangalan ng mga trainer or directors. Yan, yung mga text. So, ito lang yung dynamic. Ibig sabihin, nagpapalit-palit yan. Yan. Make sure lang na tugma po yan dun sa header. Huwag nyo pong i-copy-paste. Kasi pag kinopy-paste, possible na magkaroon ng error po dito. Kasi hindi allowed ng Autocrat yung magka-copy-paste. Maganda sana copy-paste sabi mabilis. Kaya lang, gusto niya maiwasan yung extra characters. So, ini-encode lang. So, close tayo itong isa. Okay, so gawin natin sample, lagay muna tayo ng submit muna tayo sample data. Mamaya na yung automation ng pag may nag-fill out. Saka magpapadala. So lagay muna tayo ng sample data. So kuha tayo rito sa existing ko. Ayan.
So mamaya, pwede naman yung mayroon kayong all documents or data na pabadalahan. Ganun din naman. So, dito kasi dynamic from GForms to. So, try muna natin sa GForm. So, gamitin natin yung email ko para ma-receive ko agad tapos makita nyo. Then, pangalan. So, lagay natin ang pangalan. Maria de la Cruz. So, course, full stack web engineering, blueprint, 80 hours, kailan niya natapos, June 30. Ayan, June 30. Submit lang. Pagka-submit, makikita nyo na agad dito. Ayan, si Maria de la Cruz. Nandiyan na agad. Okay? So, may timestamp din. So, yung timestamp, okay lang naman dyan kasi hindi naman natin ginagamit. Actually, pwede kayo magdagdag. Kung ano yung gusto nyo ipalabas doon sa template. Okay? Itong template, ito yung magiging look ng document, yung output. Ang mangyayari kasi magpapalit lang yung mga information dito. Ayan. So, meron tayo, sample, data. Start na tayo ng mapping. So, imamap natin. Ibabanggain natin yung information between the G-sheet tsaka yung itong template natin. Okay, so open lang. Then new job. Gagawa tayo ng job. So ano bang yung job? Pangalan ng job natin. Certificate creation. Yan. So pwede tayong gumawa ng maraming jobs. Okay, next. So ang gagawin nyo is, kung ito yon, use lang. Yan. For as a sample, hanapin na lang natin. From G drive, hanapin natin sa G drive, nasaan ba yung document ito. Better kung nasa isang location lang yung mga yan. Like for example, itong ginawa ko. Para mas padali makita. Yan, balik tayo rito. Select. Yan, nire-read niya fetching tags from template. So, dapat matama yung tag. So, ibig sabihin wala siyang kitang mali. So, kaya siya nag-run na maayos. So, may pop-up naman yan. Usually, ang magiging error is mali yung tag or yung tag is kinopy-paste. Sasabihin sa'yo nung autocrat na huwag i-copy-paste. Yan, manual inputs. Okay, next lang. Ayan, ito na yung sinasabi kong mapping ng source. So, nasaan ba yung document? Nandun sa form responses 3. Nandito. So, hanapin mo lang. Kaya, pwede ka kasi maglagay ng maraming data rito. Like, mamaya existing. Lilipat ko lang sa existing. So, yun yung iraran niya. So, dito tayo sa form responses 3. Imamapping ko. Ito yung sa template. Ito yung sa column name natin. Yung header. Name. So, nag-detect naman siya. So, match naman lahat. Ayan. So, next lang natin. So, ano bang gagawin sa file name? Better, yung informative na madaling matubukoy. For example, kung sa certificate ito, ano yung pangalan ng estudyante? So, copy nyo na ito para mabilis. Ayan. So, palitan nyo. Ano ba? Name. Ayan. Pwedeng ganon. O, ganun lang. Pwede naman ganyan. Kaya lagay ka rito ng text, certificate. O kaya dito na sa dulo. Certificate. Ayan. Pwede naman ganun. Ang basa niyan, Maria de la Cruz Certificate. O kaya, pero pwede naman dagdagan pa. Okay. Type, Google Slide ba o PDF? Okay. Google Slide kasi kanina, ang template natin is Google Slide. Pero kung GDoc yan, GDoc ang lalabas dito. So, ang ipapadala kasi natin is PDF, automatic kay student, para hindi na nila ma-edit. So, naka-PDF na. Okay?
Pwede naman Google Slide kung para sa'yo naman gagamitin mo, i-edit mo isa-isa din. Alam mo, isa-isa ka pa. So, PDF na. Dito ka na mag-edit sa G-Sheet or dun sa template. So, output is multiple output. Ibig sabihin, gagawa niya ng bawat estudyante may kanya-kanyang certificate, kanya-kanyang file, kanya-kanyang PDF. Dun sa single output naman, ibig sabihin, sa isang file, sama-sama sila per page. So, one file, nandun lahat, naka-pages. So, ito yung kailangan natin. So, next, choose folder. Check natin kung tama ba yung folder na pupuntahan niya. Mail merge, ito. Diyan natin ipasok sa loob. Okay? Tapos itong isa, delete na natin. Ayan. So, papasok natin dito sa loob. So, better, gawa tayo ng panibago. Sa loob mismo niyan. Gawa tayo ng folder. PDF output. Okay, output na lang. Ayan. Kasi, depende kung anong gusto mong output eh. So, dyan natin ipasok. So, choose lang ulit. Yan. Ayun, output. Select lang. Tapos ito, delete na natin. Kasi, mag-generate siya ng dalawa niyan. So, isa lang. Sa isang folder lang. So, next. So, dynamic folder, no need. Merge condition, no need. Share document, no need. Kasi di mo naman kailangan i-share. Ito na yung sinasabi ko. Yung kung ipapadala niya. Anong gagawin niya after submission? Ito po yan. Yan. So, yes lang. So, ibig sabihin, mag-fill out ng form, papadala, execute niya to, then papadala niya siyempre. Mamaya, gagawin natin yung sa email. Susunod dito. So, run on time trigger, pwede kayo mag-set ng every hour. Every hour, ira-run niya tong job na to, papadala siya ng certificate. Every hour, every 2 hours, nasa iyo yan. So, for this demo, no na lang natin. Yung pag may nag-request na lang. Okay? Then, save. Ayan. May nalimutan tayo yung sa email. So, balik lang tayo dito sa edit. Then, next lang. Sa makarating tayo doon. Output. Folder. Set merge condition. Tingnan natin. Merge row. So, dito. Punta tayo ng next ulit. Dito pala. Ayan. Shared. So, pwede kasi yung share lang. Ayan. So, dito pala yung email. So, yung kanina. Share document. Yes, through email. Tapos, allow collaborators. No. Send from generic, no reply address. No. So, maglalagay tayo ng tags dito. So, okay, lagay natin ang tags. So, ano nakalagay doon? Email. Check natin. Course. Hindi natin na-update. So, kailangan nag-capture siya ng email. So, check natin dito. Kasi kailangan ng email para mapadala. So, responder input. Naglagay naman tayo, no? So, balik tayo doon. Andito pala siya sa unahan. Ayan. So, kakopy lang natin. Pwede. Pwede na dito kasi form na siya. Hindi na siya sa template eh. So, copy lang. So, allowed naman yan.
dito. Yan, copy. So, pasok natin sa tags. Ayan. Kasi dito, hindi naman applicable yung mga characters na na-generate. So, pwede ka rin maglagay ng BCC. So, no need na. So, dito sa to, tapos subject. So, sample tayo ng subject. Meron na akong template dito. Gayahin na lang natin. So, move natin ito. Ito, subject. Ayan. So, ito yung course. Ayan. Then, yung tags, copy na rin natin to. Yung email body, email, ayan. Trino, blah, blah, blah. Hi, name, course. Ayan na lang natin to. Para din naka-bold. Naka-bold talaga. So, course, then, number of hours, date of completion. Ayan. So, save na natin. So, yun na yun eh. Save. Nagawa na natin. Ayan na siya. Okay. So, to run, yung trigger mamaya, pag may nag-fill out ng form. So, tatry natin yan. At the same time, itong existing, pwede natin padalhan. Itong existing. So, ang gagawin nyo lang is click yung run button. Ayan. Tapos, may magge-generate siyang document dito sa dulo, sa G. So, try natin. I-run. Ayan. Push the button. Kung may 100 ka, ayan, 100 yung gagawa niya. In one execution lang. Yun. So, pwede mo nang i-close yan. Pwede mo nang i-close yan habang nagra-run siya. So, mayroon na siyang link ng document dito. So, mapansin nyo, yung napalitan na agad. Ayan, napalitan agad. So, dito rin sa drive, nandito sa output. Ayan, makikita natin. Ayan na siya. Maayos, di ba? Ang ganda. So, kung mayroon kang 100 student, ang bilis. So, ganun din sa employees. Okay? So, let's try naman yung mag-fill out ng G-form. So, ito yung G-form natin, submit. So, balik tayo dito sa form mismo kung paano siya sinishare. So, dito, publish na kasi. So, dito lang sa shorten link, respondent link, copy, shorten URL para may click. Ayan. Pwede nyo rin gawa ng QR code yan para i-scan na lang ng students. Ayan. So, enter. Ilapan natin. So, sino naman ang papadala natin? Si John Smith naman. Pero si Samut Sari pa rin. Para makikita natin agad. John Smith. Ang course naman niya ay JavaScript. 50 hours. So, kailan niya tinake? Kung Saturday lang, July 4, submit. Tingnan natin kung mag-automate. Ayan. So, tingnan natin dito kung mag-automate. Ayun, mag-automate siya. Starting. So, nagrara na siya ngayon. Yun. Gawa na agad. Ayan. Galing, no? Gawa na agad. May nag-request. Tapos, ma-receive na niya agad. Tingnan natin sa Gmail. Ayun, meron na. Ayun. So, na-receive ko na agad. Just blah, blah, blah. Ayan. So, nandito na yung certificate. So, alright. So, that's all. So, kung sa existing data, same lang naman din. So, iraran nyo lang. Pili lang kayo, iraran nyo. Tapos, send. Right? So, that's all for our video for Autocrat. Sana nakatulong. Kung may request kayo, comments lang. Mag-comment lang kayo dyan for
pwede kayong mag-email dito sa samotsariwebsolution@gmail.com. Please don't forget to subscribe. Sana ay lumaki or dumami yung subscriber ko, para naman ay mayroon akong pampasaya, inspiration, and motivation. So, just send me an email or comments kung mayroon kayong request. Full stack developer naman ako, so anything na about sa online, pwede nating i-solve yan. So that's all, folks. Thank you. Bye-bye.